Nagsimula na nga uli kami sa pagpalutang na itong kupal boat na to. Napakatagal na din kasi simula nung huli namin ginamit to. Kung makikita nyo pre, nakatambak na lang kasi to dito sa basurahan namin. Pero hindi na bangka to, para na tong basura. Nabaling kasi ang atensyon namin sa pagpapalaki kay Rodo. Kaya kung mapapansin nyo pre, talagang napakadumi na niya itong kupal boat na to. Tapos kung makikita nyo, 5 tao na yung nagbubuhat dito. Di kasi namin kayang buhatin to kapag kami lang 3. Kasi nung tinimbang namin to nung nakaraan, 100 kilo na may. Kaya talaga namang tubo na lugi pa. Kaya kung makikita nyo pre, talagang nangangamote na sa pagbuhat yung mga kasama natin. Mabigat ba? Magaan lang? Bali gagawin namin service tong kupal boat na to papunta sa gubat. Napakadami kasi namin dalang gamit kaya naisipan namin gawing service to. Napakadami nga nagtatanong minsan kung bakit daw di na namin ginagamit to. Sa totoo lang kasi pre, 3 lang kami nung nakaraan. Kaya talagang di namin kayang buhatin to kapag kami lang 3, lalo na kapag pupunta kami sa ilog. Pati nga yung mga plywood na itong kupal boat na to talagang inaanay na. Inaanay na pala to boy. Oh, Kung makikita nyo pre, napakalalaki na nitong mga anay na to. At siguradong mga ilang linggo na lang lilipad na yung mga yan. Kaya bago patuloy maging gamo-gamo yung mga yan, isakay na agad natin dito sa Raptor namin. Bali, etong Raptor na to yung magiging service na itong kupal boat na to. Di kasi kayang isakay to kapag sa tricycle lang. Kasi nga pre, napakahaba nito at sigurado dito magkakasya. Dapat talaga sa dagat namin dadalhin to. Kaya lang talaga napakalayo ng daan papasok doon. Pagkadating nga namin dito sa may ilog, talagang napakaganda ng view. Kung makikita nyo pre, talagang saktong-sakto lang yung taas ng tubig. Piyang dito, yung papasok dyan. Yan, dito may ano Piyang, i-atras mo dito. Dito tayo pre oh. Ayan oh. Kung makikita nyo pre, talagang napaka-solid ng view dito. Kaso nga lang talaga ang problema, gumuho na pala yung lupa na binababaan namin dati. Tatabag na yung ano, baba oh. Dito kami tuloy makakadaan sa may kabila. Kaso nga lang talaga ang problema, napakaputik doon. Pero wala naman na tayong choice kasi nga doon lang yung isang daan. Sayang nga pre, di pa dumadating yung makina nito. Bala kasi namin itong lagyan ng makina para di na kami mahirapan sa pagbuhat nito. Kaso nga lang pre, mukhang matagal pa ata bago dumating yun. Kaya naisipan namin na mano-mano na lang namin patakbuhin to. Dito na nga kami pinaka nahirapan sa daan na to. Napakadulas kasi nung daan dito, kaya nahirapan kami sa pagbuhat nito. Kaya maya lang sa wakas na itawid na namin to. So pagdating namin dito sa ilog, ginabot kami ng malas. Kasi kung makikita nyo pre, napakaliit talaga ng tubig netong ilog na to. Pero wala kaming ibang choice kundi palutangin pa din to. Gusto kasi naming matesting kung may pinagbago. Kasi nga pre, dinagdagan pa namin ng isang timba yung hulihan nito. Kung mapapansin nyo, talagang humaba na tong kupal boat na to. Wala talaga sigurado pre kung kaya kami lahat nito. Pero sa palagay ko, mukhang kaya naman. Kaya lang pre talaga, nagdadalawang isip kami kung lalagyan namin ng katig to. At sa ngayon, hihingi uli kami ng payo sa inyo. Bala kasi talaga namin lagyan ng katig to. Kaya lang, di namin alam kung paano. Tapos di rin namin alam kung gagana yun. All goods na kasi talaga to pre, kasi kung makikita nyo, wala nang kahit konting tubig na tumatago sa loob nito. Nesting nga namin isa kay Sigoryo para makita namin kung mabuhay pa din to. Pero kung makikita nyo pre, medyo mabuhay pa din talaga. Kaya lang, napakalaki na ng pinagbago nito. Kasi kung makikita nyo pre, talagang halos di na to lumulubog. Di gaya nung una na sumasayad na yung kahoy sa tubig. Tinesting na din namin pakitongin to kung ano mangyayari. At kung mapapansin nyo pre, eto talaga yung problema namin. Talagang medyo napakabuhay nitong kupal boat na to. Kaya pinaghahandaan talaga namin kung lalagyan namin ng katig to. Napakalaki kasi talaga ng tubig dito sa ilog na to. Napakaliit lang talaga ngayon kasi nga hibas na. Pero pag taib, talagang napakalalim ng tubig dito. Kung makikita nyo pre, may pinagmarkahan pa yung mga tubig dyan. Bali ang mga lupa na basa na yan, hanggang dyan yung tubig kapag tumataib. Siguro mukhang mamaya pa kaming gabi makakapagpalutang nito. Mamaya pa kasi tataas yung tubig mga alas 8 ng gabi. Kasi nga pre, sumasabay yung taib na yon sa pagtaas ng buwan. Kapag lumabas na yung buwan mamaya, magsisimula na kami sa pagpalutang nito.